Hello mga ka-good vibes! Welcome back sa aming YouTube channel! By the way, ako ang Mama Mars ni Roma and Rome! So, for today's video mga ka-good vibes ay ipaggagawa ko si Roma at Rome ng homemade puto cheese at puto choco. So, may dalawa tayong flavor. At sobrang dali lang nitong gawin mga ka-good vibes. At talagang mag-e-enjoy at masasarapan talaga dito si Roma at si Rome. So, kung gusto nyong malaman at kung paano to gawin, tara, simulan na natin! So, ayan mga ka-good vibes. Ito ang ating mga ingredients na gagamitin. Meron ako ditong 3 cups ng cake flour. Then, meron din tayo ditong sugar. White sugar ang gagamitin natin. At may oil. Meron din tayong iodize. May 2 pieces ng egg. At meron tayong sulit na sulit talaga mga ka-good vibes. At talagang swak na swak sa budget mo. Yan. Ito ang gagamitin natin, ang milk powder. Itong Bear Brand na milk flavor. And then, itong choco. Yan. Mag-start na tayo. So, hatiin natin cake flour. Tig 1.5 cup. Yan. Sa dalawa nating lalagyan. Dalawang mixture ang gagawin natin. Dalawa kasing flavor. Yan. Tig 1.5. Ito. Ilagay na natin. Ibuhos na natin siya. Lagyan natin ng tig 1/3 cup ng white sugar. So, lagyan din natin ng tig konting iodize. Pinch of salt lang ang kailangan dyan. So, then ilagay na pala natin tong ating milk flavor na powder. At ito namang choco flavor. So, mga ka-good-vibes, bigla akong naalala, nakalimot na naman tayo. Kailangan po pala natin ng baking powder. Ang gamit ko ay calumet. 1/8 cup. Lalagay tayo. Nakalimutan ko, hindi aalsa yung puto. Yan, lagay natin dito. Ay, nako. Tumatandaan na nga tayo. At hindi ko pa naisama mga ka-good vibes. Yung cheese na gagamitin ko, keso. Murang-mura. Kaya-kaya nyo yan mga ka-good vibes. So, after nyan mga ka-good vibes, pwede na natin siyang i-mix. Tara, ipakita ko po sa inyo. I-mix po muna natin lahat ng dried na ingredients. Yan, paghalu-haluin lang natin siya. Make sure natin na talagang nagsama-sama na yung dry. Sa puto mga ka-good vibes, ang gusto ko hindi sobrang matamis, sakto lang. Kaya kita nyo kanina, hindi ganun karami yung nilagay kong asukal. Depende sa inyo. Optional naman mga ka-good vibes kung gusto nyo dagdagan. Ganun. Tig 1 peraso ng itlog. Yan siya. Di ba natapos na natin yung mga dry? Nilagay ko na yung itlog, tig 1. Then, gagamit tayo ng tig 1 kalahati ng cup of water. Ayan. So, mamaya na yung tig kalahati. Haluin muna natin mabuti. Ayan. So, pansin nyo kanina, hindi ko na sinala yung yung ating harina. Kasi, sasalain naman natin siya mamaya bago natin siya ilagay sa mga puto molder. So, mag-add na tayo dito ng oil. Hahatiin ko lang to sa dalawa. So, yan. Next, ito na yung mixture natin sa ating puto cheese. Next, ito namang choco flavor. So, kung gusto nyo naman, talagang sobrang kulay chocolate, pwedeng mag-add pa kayo dito ng chocolate. Depende yan sa inyo. Then na rin natin i-add yung ating half cup pa ng water. Mix na natin at ilagay na rin natin tong oil. 1/8 cup ng oil. Lain pa natin yan. So, ayan lang mga ka-good vibes yung ating mixture. So, ito na mga ka-good vibes. Salain na natin siya. Unahin natin itong choco. Kita nyo parang may buo-buo. Okay lang yan kasi sasalain naman natin siya.
Dun sa isa nating mixture, ganun din ang gagawin natin. Parehas lang siya ng procedure. Oh, ayan. Wow, ang spot na niya, oh. Wow. Okay, ganun din sa isa. Ayan, ito naman. Same lang sila ng procedure, mga ka-good vibes, ha. Sasalain din natin. Para sigurado tayo na walang matirang buo-buo. So, ihanda na natin yung ating photo molder. Habang naglalagay ako sa photo molder, maglalagay na ako ng tubig sa ating steamer para isasalang na lang natin siya. Mas maganda daw kasi na kumukulo na yung tubig bago daw ilagay. Nakalagay na rito yung ating mga photo molder. Nilagay ko na 3 layer na steamer ang gagamitin natin. So, tingnan natin kung ilan ba yung magagawa natin ng puto. Ito, hinanda ko na rin tong cheese. Ginayat ko na. Ito yung kaninang cheese. Ano yung nakalimutan ko. At ang sukat ng puto na gagawin natin, itong photo molder na to ay medium size. Pero hindi natin siya pupunuin. Kumbaga ay ikatatlong bahagi yung sukat. Hindi natin siya sobrang pupunuin kasi aalsa pa yung ating mga puto. So, tara, lagay na natin. Habang nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer, ano. So, maglagay na tayo. Gamit lang tayo ng cup. Yan, para hindi sobrang messy. Wag lang natin sobrang kapunuin yung ating gagawing puto kasi mga ka-good vibes, aalsa pa yan. Yan, ganyan lang karami. Inuna ko na yung chocolate. So, lahat mga ka-good vibes yung nagawa natin para sa choco flavor. So, lalagyan na natin siyang cheese at isusunod naman natin ito mamaya puto cheese. Pwede naman siya optional na ilagay natin yung cheese mamaya, pero ako prepared ko na yung diretso na. Yan. Lagay. Malinis po yung kamay ko bago ako mag-prepare. Nagugas po akong kamay. So, ayan mga ka-good vibes. Pwede na natin itong isali. Ito na yung unang layer mga ka-good vibes. Ilagay na natin. Isa lang ulit natin. Sa medium fire, ano mga ka-good vibes? Medium fire lang. Hindi natin sobrang lalakasan ng apoy. Yan, nasa unang layer tayo. Hindi natin pwedeng sobrang punuin para makalabas yung usok. Para mas ma-steam mabuti yung mga gagawin natin puto. Yan. And sunod natin yung second layer. Na po natin yung second layer. Yan siya. Next, itong third. Mga ka-good vibes, nakalagay na yung third layer. So, takpan na po natin. Lulutuin po natin siya mga ka-good vibes ng 10 to 15 minutes. Yan. Balikan po natin siya habang ginagawa natin yung second batch na po. Yan, isunod na natin yung second batch mga ka-good vibes. Pag kinulang tayo nung color green na photo molder, gamit na tayo nung brown. Yung tigi isang cup lang siya. So, ayan po mga ka-good vibes na ilagay na natin. Same lang din kanina ng bilang. 47 pieces ang ating magagawa. Lagyan na natin ng cheese. So, isusunod na lang natin ito mamaya. Update ko ulit kayo. After 15 minutes mga ka-good vibes, tingnan natin. Tutusukin natin siya ng toothpick. Kapag wala nang sumama sa kanya, ibig sabihin luto na. Ayun, wala na. Yay! Guys, hindi na po ako makapaghintay. Kakain na po ako. Ayan, so mga ka-good vibes, ito na po yung ating puto choco. Hindi na daw po makapaghintay si Rome. Kumain na si Rome. Hindi pa luto yung ating puto cheese na isa eh. Ano pong lasa? Sarap? Favorite mo po ba ang puto? Opo. Ikaw, di ka na rin makapaghintay. Ate Roma, tikman nyo na yung puto. Ate, yung choco puto. Habang nakasalang pa yung isa natin, yung ating puto cheese na puti. O, yung sarap. Oh. Sarap. Melting cheese na. Tingnan mo naman yung isa. Oh. Sarap. Titig na titig sa puto eh. May dinit sa ano? Ako din. Tikman mo ate. Hindi yan cheese. Oo nga. Pag ginagat mo yung loob, meron ka. Sarap na.
Ang lasa na. Masarap. Sabi ni Rom, isa lang daw, nakadalawa. Nagustuhan niya, anak? Wow! Tama to. Approve sa panlasa ng bata. Tikman nga natin. Meron ako nakalimutan lagyan ng ano, cheese. Ako na lang kakain ito. Tikman natin. Mama, meron na ako. Ay, lumubog pala. Akala ko nakalimutan ko. Lumubog. Sarap. Ito, lumubog din. After 15 minutes, luto na po ang ating puto cheese. Ayan, wala nang sumasama. Ayan siya. Hanguin na natin. So, ito na mga ka-good vibes ang ating puto cheese at puto choco. Ayan. Ito nabawasan na kasi kumain kanina. Ayan, may ebidensya. Ayun, nasa tiyan na ni Rome. May ebidensya, umunti na eh. Ay, nasa tiyan na. Nakailang ka? Weh. Dami kaya kinain mo kanina. Ikaw ate, nakailan ka? Pag 10. Nakailan ka kanina nung puto choco? 4, 5, 1, 2, 3, Yan. 4, 5. So, ito po yung ating puto cheese na color white. Ayan. So, titikman na rin ni Rom Asher, Pogi. Tikman mo na, anak. Tikman mo na. Bah. Hindi nagsasalita. Nasarapan mo. Ano po? Na ito pa yung puto cheese, oh. Oh, sarap. Sama? Tikman ko rin. Yan, ito po yung puto cheese natin. Ito siya, oh. Ang ganda nung ano niya. Pagkaluto, oh. Kamin mo. Mo? Tikman natin. Bango. Ang sarap. Nag-melt yung cheese. So, may naisip ako. Ayusin kaya natin para in case na pwedeng pambenta. I-plate natin ng maayos.